Magandang umaga po sa inyong lahat. Missionary Salvador Paredes po, your ambassador, preaching the Jews and the Gentiles with the gospel of Jesus Christ. Ngayon po ipagbulay-bulayan po natin ang Proverbs chapter 10, 11, and 21. The mouth of a righteous man is a well of life, but violence covereth the mouth of the wicked. Verse 21, the lips of the righteous feed many, but fools die for one. So, salamat sa Panginoon sapagkat kung meron tayong bahagi ng katawan natin, bagamat lahat naman nagagamit ang ating buong katawan. Pero kung meron talagang nagagamit ng Panginoon ay walang iba kundi ang ating bibig. Ang sabi riyan, the mouth of a righteous man and the lips of the righteous. So, dito po ay makita natin, tingnan po natin yung chance of every one of us to hear the gospel of salvation. First, kaya naman naging righteous is because God gave us a chance to hear the gospel of salvation, and because of that, we accepted that. And kanino natin narinig yung gospel of salvation? To the righteous man, to the righteous people na nagsalita po sa atin, na nangaral po sa atin, na siyang nagbahagi sa atin ng salita ng Panginoon, na siyang nagturo po sa atin. So, yun po yung the mouth of a righteous man, na kung saan tayo pong lahat ngayon ay kumbaga merong ginamit ang Diyos para maikwento sa atin, maipatotoo sa atin, nag-witness sila sa atin, nagpatotoo sila, nag-share sila sa atin, nag-preach sila sa atin, kaya tayo nakakilala sa Panginoon. Ang ibig sabihin ay every one of us ay binigyan ng Panginoon to hear the gospel of salvation. Not only that, because we heard the gospel of salvation and we responded positively, we accepted the offer of the gift of salvation, nagkaroon tayo ng pangalawa, hindi lamang chance to hear the gospel of salvation, pangalawa, nagkaroon tayo ng changed heart, binagong buhay kay Kristo. Kaya nga po, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Change of heart, mga kapatid. Change heart na kung saan napaka-importante sapagkat ang sabi ng Bible, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. At ang sabi nga po, Proverbs 4:23, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Kaya, ingatan daw natin ang ating puso. At sa ganung bagay, sapagkat mula rito, maraming mga importanteng bagay na mula dito, issues of life, mga patungkol sa may kinalaman sa ating buhay. So, makita natin, salamat sa Panginoon na mayroong binagong puso. Kaya naging righteous. Kaya nagkaroon ng yung righteous man ay naging righteous is because of the gospel. It is because of the changed heart na meron po siya. And then, let us now proceed sa ikatlo. And we become a channel of blessing. Dahil po doon, mga kapatid, ay nagiging channel of blessing tayo. Tayong mga nakapakinig at tayo rin naman dumating sa point ng buhay natin na dati listener lamang, ngayon tayo na po yung nagiging channel of blessing. Kaya doon natin makikita, mga kapatid, ang sabi riyan, the mouth of a righteous man is a well of life. Bukal ng buhay. At salamat sa Panginoon at tayo po ay nagiging channel of blessing at sa pamagitan natin nakapag-share tayo ng gospel, yung ginawa sa atin, yung narinig natin, sineshare po naman natin sa iba. At kaya ang sabi po, the mouth of a righteous man is a well of life. At salamat sa Panginoon, we have every day the opportunity to share the gospel, of course, at maging witness sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, "Ye shall be witnesses unto me." Diba? At so makita natin na mahalaga po yon. So yung ministry na meron tayo at anumang bagay na kinaroroonan po natin. At nagtuturo tayo ng mga bata, nagdi-disciple tayo, nagba-Bible study tayo, mga kapatid, nag-share tayo, nagpe-preach tayo. Mga kapatid, ang sabi, the mouth of a righteous man is a well of life. At hindi lang ito basta chismis, kundi ito, mga kapatid, yung mensaheng idini-deliver po natin sa kanila ay napakahalaga. Sapagkat ang mensahe natin, it is the only hope na meron ang mga tao
sa ating kapaligiran. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya sabi doon sa verse 21, Proverbs 10:21, the lips of the righteous feed many. Of course, we know na ito'y tumutukoy hindi lamang sa material needs, hindi lamang sa material foods, but of course, it is referring to the spiritual foods na mayroon po tayo. Kaya salamat sa Panginoon, the lips of the righteous feed many. At dahil po doon, yung mensaheng dinideliver natin, binabanggit natin, ay napakahalaga po na marinig po nila. Kaya hindi walang kabuluhan, mga kapatid, yung ating ginagawa ng mga pagtuturo, hindi walang kabuluhan ang ating ginagawa ng mga pagbabahagi, yung buhay natin na in-spend natin sa pangangaral ng salita ng Panginoon, buhay natin, in-spend natin sa pagtuturo ng mga bata dyan sa school, yung buhay natin na siyang, kumbaga, ibinibigay natin ng lahat, ang kaparaanan para po makarating sa kaiba, yung gospel. Napakahalaga po ng ginagawa mo, kapatid. Kaya I encourage you to keep on going sa ating pong pagbabahagi. Huwag po tayong manghinawa. Don't faint not, ang sabi ng Bible. At huwag tayong tumigil sapagkat issues of life, it is a well of life. At and it comes, ang sabi, for out of it are the issues of life. Ang sabi po ng Panginoon. Kaya let's keep on, brethren in the Lord, to keep on sharing, to keep on living for Christ, to keep on witnessing, to keep on preaching the gospel. Amen? Salamat po sa pagpapala ng Panginoon. Let us pray. Lord, thank you sa biyaya at pagpapala na binigay mo po sa amin. Sapagkat kami dati recipient of all the blessings, dati listener lang kami, but now, Panginoon, at salamat po because ipinakita mo sa amin yung aming responsibility. At ngayon, Panginoon, ang sabi mo po, the mouth of a righteous man, ay makita mo po, Panginoon, na sinasabi mo po na at nagpapakain ng marami at well of life. Kaya salamat sa iyong biyaya, Panginoon, sa aming lahat. Lord, thank you for all the blessings and for the privilege to serve you through witnessing, through sharing your word. And bless your people, bless the church, bless each every one of us. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you po.